Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. Tignan natin guys, kanino bang love reading tong masasagap natin. Kanino po itong love reading? Spirit guide, love connection. Love situation. Meron po tayong, laging uso yung away ngayon, no? Nakikita ko guys, parang inaaway ka ng person mo. And parang ikaw yung sinisisi niya, or pwedeng kayong dalawa, riot talaga kayo guys, no? I think apektado kayo ng Mercury retrograde. Wala pa man din guys, no, pre-shadow pa lang. Okay, pre-shadow pa lang din. And I think ito na. Parang nasampulan na kayo guys. May nakikita ko guys pag-aaway, pagtatalo, ulit-ulit na sitwasyon. So sabi nga nila guys, kumalma daw pagka Mercury retrograde kasi apektado kayo niyan guys. Okay? Yung subconscious mind mo, kahit hindi mo man guys gustuhin na awayin yung person mo, parang magagawa mo eh. Okay? Or ganun din si person. Kasi yun talaga guys yung sa pag-ikot kasi guys ng planet din. Okay? And naapektuhan ngayon yung relationship niyo ng person mo. Ayan, nag-aaway kayo. So, sabi ko nga kanina guys, pag nandito kayo guys sa Mercury retrograde, huwag kayo basta-basta magde-decide. Pwede kasi guys na after ng Mercury retrograde, pagsisihan nyo. Kaya nga sabi nila, huwag ka muna makikipagbalikan eh. Pagka kunyari naghiwalay kayo ng ex mo, huwag kayo magbabalikan ng Mercury retrograde. Kasi after nyan guys, as in, riot talaga. Okay? Kumbaga, mauwi rin kayo sa hiwalayan. Mas maganda na magbalikan na lang pagkatapos ng Mercury retrograde. Okay? Ayan. So, pakiramdaman mo pa rin, ano bang nagiging sitwasyon mo pag Mercury retrograde? Yung iba kasi kayo sa communication, pwedeng sa transaction, pwedeng sa pera, sa communication, yung iba naman guys is parang lagi may kaaway pag Mercury, yung iba naman guys walang pera, yung iba lagi may problema sa computer nila, and sa mga transaction, pwedeng sa business. So, pakiramdaman mo, ano ba lagi apektado sa inyo tuwing Mercury retrograde? Okay, so ayan, may pagtatalo. Meron po tayong wedding. Asawa mo ba to? Nakikita ko na masaya naman kayo ng person mo, wala namang problema, tapos bigla kayong humantong sa ganito. Or iba sa inyo guys, pwede meron kayong pinag-awayan, may ibang involved. Or pwedeng dahil sa selos, dala na rin ang pagdududa. Ayan, tignan pa natin ha. Pero I think guys, may plano kayo ng person mo magpakasal. Or pwedeng kasal na kayo. Okay? Meron po tayong ayan, 10 of Swords. So, pwedeng neto lang guys, nakaraan, nagtalo kayo, no contact kayo ngayon ng person mo. Then, may mga nagsisisi dito. Parang, wait, ba't ako nagpadala sa bugso ng damdamin? Parang ganon. So, may nakikita ko guys, may mga nagsisisi. Pwedeng ikaw to o yung person na kadil mo, na parang nagsisisi, na bakit pumatol pa kasi, bakit nakipag-away pa kasi. Yan lang nakikita ko guys. Parang ang dilim ng natin. Wait lang guys ah. Ayan. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong Queen of Swords. So, ano to guys ha, parang pag-aaway kung sino ba yung tama, sino ba yung mali. So, pataasan ng pride. May nakakita kasi ako guys, parang may nagmamagaling dito sa relationship na to. So, I think parang hindi tama is, ayan na nga. Nauwi na nga sa riot talaga. Ayan, pwedeng ilang araw na kayo guys nag-uusap ng person mo, or kung nagkaroon man guys ng communication ngayon, pwedeng nauwi pa guys sa pag-aaway. Okay? Iniisip pa rin ng person mo, oh. Parang, lagi na lang may nagtatalo, no? Ayan. Tignan natin guys, ayun malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and Aquarius, Gemini, Libra. Okay? Fire and Earth. O, diba? Talagang napaka-fiery, intense yung, nakikita ko dito, guys. Okay, sige, tignan natin. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Nararamdaman ni person mo sa'yo. Meron tayong the Hierophant. Okay, so nakikita ko, guys, mukhang
may mag-uugnay sa inyong dalawa. Okay, feeling ko naman guys, magkakaayos pa kayo. Ayan no, may parang may papagitna sa inyong dalawa para maayos itong relationship na to. Okay, kung sino man itong papagitna na to. And I think, malapit sa inyong dalawa. Okay? Ito kayong dalawa ng person mo, ito yung mag-aayos. Okay. So, nararamdaman sa'yo ng person mo, hindi niya kayang natatakot siya sa'yo. And I think meron siyang hihinga ng tulong para siya yung parang tutulay, siya yung mag-aayos sa relasyon nyo. Okay? Meron tayong Ten of Pentacles, family to So, kung may family kayo guys ng person mo, may mga anak kayo, yun yung iniisip niya guys. Gusto niya na maayos kayo para na lang siguro din sa family. Ayan, ayaw niya guys na basta-basta na lang din masira itong relasyon nyo. Okay? So, nakikita ko sa person mo. Kasi medyo down yung energy niya, iniisip niya na parang ito na ba talaga ang parang kakahantungan ng relasyon yung dalawa. Talaga bang magtatapos na ba talaga kayo? Ganun yung pinapakita sa akin dito guys Okay? So, tignan pa natin. Takot siya guys na tuluyang matapos na tong relasyon na to. Kasi tignan mo naman. Queen of Swords. Pero alam nyo guys, toxic na tong relationship nyo na to Pero, alam nyo yung salitang bakit may mga taong ang hirap ng mahalin, ang bigat ng kasama, pero mahal nyo pa rin. Okay? Pag tinanong mo naman bakit nag-i-stay, bakit mahal? Kasi wala lang. So, yun yung mga tao na hindi mo na kailangan pang tanungin kasi malinaw naman guys na puso yung pinagana. Hindi martir yun. Okay? Yun lang yung totoong taong nagmamahal. So, kahit mahirap na unawain tong person na to, I think, baka ikaw to, mahirap unawain. Sige, tingnan natin ha. Parang kahit mahirap nang unawain, nakikita ko naman na nagtitiis pa rin. Nandun pa rin yung love. Okay, ano naman yung tingin ng person mo sa'yo? Meron tayong Nine of Pentacles. Kaya mo daw yung sarili mo okay, nakatingin ka sa person. Pwedeng may ibang involved dito sa relationship na to. Yun yung naging dahilan ko bakit nasira kayong dalawa. Kasi yung tingin sa'yo ng person mo na parang, yung sumira sa relasyon natin Kung third party to, pwede namang magulang niya, nanay niya, or kung sino man. Malapit sa kanya, pwedeng sumira sa inyo, pwedeng kaibigan niya, manipulative yung taong yan. Diba? So, siguro yung person na to, ngayon niya guys na pagtatanto. Ba't siya nakikinig dito? Nasisira tuloy kayo. Ano naman yung magiging action ni person? Three of Swords. Naku. May nakikita akong, isa rin guys na nagiging dahilan is pregnancy. Pwedeng hindi na kaya magbuntis, hindi na kayang bigyan ng anak, or pwede guys na nagdedemand sa inyo ng anak, pwede naman ganun. Yung iba naman guys is pwedeng kino-question kung ba't nagkaroon ng third party kasi pwedeng gusto pa ng anak. Okay? Pwede naman guys na, ayan, sa'yo mismo nagde-demand kung bata-bata ka pa naman. Or pwedeng, kung bata-bata pa naman kayo, kung kaya pa naman. So, may pagde-demand dito. Okay? Six of Cups, nakikita ko guys ito na parang susuyuin ka nito. Yun nga lang guys, pwedeng nandun ka na sa point na nakatingin ka na dun sa masasakit na ginawa kasi, lalo na at in-involve ka sa third party. Hindi yan guys madali-daling, parang talikuran ng ganun-ganun lang. Okay, so tignan natin, ano naman yung magiging outcome, spirit guide. Family pa rin to guys. So, I think pipiliin niyo pa rin yung family niyo dalawa. Ramdam ni person yung paglayo mo Ayan namimiss ka ng person mo, nahihirapan siya ngayon, nasasaktan. Hindi niya alam kung paano niya i-improve yung sarili niya Pero sa nakikita ko dito guys, nasasaktan siya sa unti-unti paglayo mo. Okay? Paglayo ng pamilya niya sa kanya. Grabe nasa komplikadong sitwasyon. Tignan natin guys, ano naman yung malalakas na zodiac sign. Meron tayong Leo, Capricorn, Sagittarius, Libra. Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, and Scorpio sa side ni person. Okay? Tignan naman natin guys, ano naman ang nararamdaman mo kay person. Okay. Okay. So, nag-aantay ka lang din guys ng suyo, Nag-aantay ka lang din na amuin ka niya, suyuin ka niya.
And I think guys, yun yung hindi niya pa kasi ginagawa. Natatakot kasi yung person mo sa'yo guys. Hindi ka niya makuhang lapitan kasi siguro masyado ka matapang. Tignan mo naman yung energy mo, Queen of Swords. So matatapang to eh. Okay, pag nagsalita yan, para yung attorney. Para ka na sa interrogation, talagang sa hot seat. Ganon yung ganap, no? Sige, tingnan natin, guys. So, yung nararamdaman mo kay first, so, nag-aantay ka lang din, no? Parang kahit ako yung ganito, kahit ako yung naging masama, kahit ganito, dapat ikay manuyo, parang ganyan. Okay, tingnan naman natin, guys, ano naman ang tingin mo kay person. Tingin mo sa person mo. Nahihirapan siya. Eh, siya naman yung lumayo parang ganon. Diba? Parang nabasa ko sinasabi mo, siya naman yung lumayo Pero alam nyo guys, 8 of Cups yan Hindi yan lumayo dahil lang ayaw niya, pero piling ko mahal ka nung taong to, no? Lumayo siya, pero mahal ka niya. Okay, pwedeng dahil sa sitwasyon, pwedeng dahil nahihirapan na siya, naguguluhan na siya, pwedeng magulo na yung relasyon nyo, kung ba't siya guys lumayo. So, ayan no. Diba? Igintingin mo sa kanya Nahihirapan naman talaga siya guys. Kabisado mo yung person mo. Tignan naman natin guys, ano naman ang magiging action mo. Sasaktan ka din, nag-aantay ka lang din sa kanya. Actually, ikaw, mataas pride mo, no? Kaantay ka lang sa person mo. Ayan. Kaantay ka ng communication dito. Tignan naman natin guys, ano naman ang magiging outcome. Outcome, spirit guide. Death. Okay, wow. Alam nyo guys, mahal na mahal ka ng person mo. So, nakikita ko naman sa kanya na aayusin niya naman tong relasyon na to. Okay? Nakikita ko naman na parang, ayan, siya pa nga yung galit pagbalik niya Parang, hoy di ba talaga ako kakausapin? Talaga bang hanggang dito na lang tayo? Ganun yung nakikita kong eksena ni person. And kung makikita nyo guys, Knight of Wands, mahal ka. Passionate, may partnership dito guys, no? Nandun yung give and take at minsan may misunderstanding, pero pinipili nyo pa rin guys na i-work out itong relationship na to. Or pipiliin nyo pa rin na i-work out. Okay? So, tignan natin guys, ano yung malalakas na zodiac sign sa side mo. Meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Taurus, and Sagittarius. Isa pa spirit guide. Meron tayong Leo, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Libra, and Capricorn. Okay? Katay guys ang dalawang cards sa napapunta tong relationship yun na to. Ano po mangyayari? Okay, collaboration. So, alam nyo guys, sa nakikita ko sa person mo, inaayos niya lang yung sarili niya. No? Meron lang siyang importanteng kailangan asikasuhin kung medyo mabagal siya. Kasi Knight of Pentacles, medyo mabagal nga. Yun kasi guys, ay meron siyang inaayos. Okay? Meron siyang pinaprocess. Tignan natin guys, ano ba yung love advice. Meron tayong past life relationship. Meron tayong soulmate. Diba? Soulmate mo to. Kaya, ayan, sa mga LDR dyan guys, huwag na kayong magtaka kung bakit hindi kayo nag-work na magkalayo. Kasi nga, ganun nag-work ang soulmate. Hindi talaga sila guys nag-work pag magkalayo. Kailangan magkasama lang yan. Pero guys, eto kilala mo na siya sa fast life. I think karelasyon mo sa fast life. Meron kayong unfinished business talaga ngayon. Meron tayong deception, di ba? May pagtataksil talaga, may pagloloko talaga. Okay, so tignan pa natin. Tignan natin guys, ano naman ang gustong sabihin ni person sa'yo. We need to let each other go. O, kailangan nyo daw guys i-let go ang isa't isa. Tignan natin, bakit niya ba nasabi yan? Okay. Meron tayong you speak to me through music. Parang siya yung nag-let go sa inyo tapos naaalala ka pa rin niya. Oh, maganda ka ba kumanta? Or pwedeng mahilig sa music tong person na to. Every time na nakikinig siya sa music, naalala ka niya. Meron tayong I hope that you can forgive me one day. Diba? So, siguro siya na yung nag-decide na, i-let go na nga natin yung isa't isa. Maghiwalay na nga tayo. Pero, I think may kasalanan kasi yung person mo kung bakit ganun yung action niya. Kasi ito, siya yung nanghihingi dito ng kapatawaran pagdating ng araw. Sana mapatawad niya siya. Parang ganun. So, tignan pa natin guys. Meron tayong I knew exactly what I was doing.
Matigas ang ulo ni person. Okay. Meron tayong you don't know how hard it was to let you go. Nahirapan naman pala si person, guys. Kahit ganitong matigas, no? Parang, naalala nyo ba yung sinabi ko na may mga taong ang hirap unawain ng ugali, ang pangit ng ugali, ang hirap ng pakisamahan, may mga taong parang toxic na talaga ang bigat ng kasama sa buhay, pero nagtataka pa rin kayo, bakit mahal mo pa rin tong taong to? So I think, hindi dahil sa nagiging practical, no? Or dahil hindi ka na naging practical. Ang nararamdaman ko dyan, guys, mahal mo talaga yung taong yan. Walang ibang explanation. Wala kang ibang hinangad or hinabol sa taong to, kundi siya mismo. So, I think, mahal ka talaga ni person or mahal mo talaga tong person na to. Okay? Pwedeng ikaw, mahirap ka pakisamahan and mahal ka talaga ni person. Kung ba't kanya ni-let go, nakipagmatigasan na rin siya. Okay? I think, sinabayan niya na rin yung mood swing mo. Parang ganyan. Sinabayan niya na rin yung kung paano mo siya itrato. Okay? Pwede rin naman, guys, na ikaw to. No? Ikaw tong, what I mean, siya tong masama yung ugali. Siya yung mahirap pakisamahan. Diba? So, ayan, guys. Ito lang naman pong inyong daily love reading. Bukas po at God bless and love you. Bye-bye!